Thank you so much, Ma'am Kisha, sa iyong special number. At again, ang isa pong malaking blessing na natatanggap po natin mula po sa mga awitin ay ang mensahe po na ipinararating po sa atin. Kaya nawa sa mga messages po ng songs, talagang ating pong pagbulayan at hayaan po nating makapagministeryo po sa atin. Well, ako po ay patuloy na nagpapasalamat sa mga prayer warriors po natin. Sa totoo lang po, medyo loaded po ang inyong lingkod, pero nagpapasalamat ako sapagkat sabi ko nga sa mga nakaka-fellowship, nakakausap ko po, napakalaki po ng nagagawa ng mga prayer warriors. Kaya nagpapasalamat din ako sa mga naka-fellowship ko rin po kanina. So, shout out po kay Mother Pearl. Thank you so much and I really enjoyed our time na nagka-fellowship po tayo. Kaya brainstorming, di po ba? Ang ganda po ng ating sharing. At maging kay Sister June Lee, thank you so much. At na-enjoy ko na nakausap ko kayo. Maging si Darla. Kaya marami pong pagkakataon po na talagang habang ako po'y may mga nakakausap, naiisip ko po yung mga members. Kaya siguro i-expect po ninyo na once in a while, tatawagan ko po kayo para at least, kasi laging ako naririnig ninyo, nagkakaroon ako ng longing na marinig ko rin po kayo. Okay, this time, dadako na po tayo sa ating pong mensahe. At ang ating pong magiging pag-aaral, ang title po, Fear of Man or Faith in God. Fear of man or faith in God. So gawin po natin, hatiin natin sa dalawa ang magiging pag-aaral po natin. Pero naniniwala po ako na mas maganda kasi na mabigyan natin ng focus ang magkabilang panig upang mas ma-appreciate po natin. Meaning to say, magiging kulang kapag hindi nyo po napakinggan yung ating pong magiging continuation bukas or yung part 2 bukas, yung second part. Ano po? So again, the title of God's message tonight, Fear of Man or Faith in God. Takot sa tao o tiwala sa Diyos. Yan po ang ating tatalakayin. Please, kung may Bible po kayo, buksan po natin sa Proverbs chapter 29, verse number 25. Actually po, lalo ako na-encourage at na-motivate nung nakausap ko si Mother Pearl kanina. Ano po, ang lakas ng motivation at encouragement po niya sa akin. Alright, Proverbs chapter 29, verse number 25. Isang talata lamang po, pero narito na po yung concept nung sinasabi po ng ating title. Ano po? Ang sabi ng Bible, the fear of man bringeth snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. Again, for the second time, the fear of man bringeth snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. Ipagkatiwala po natin sa Diyos ang pagpapala sa mensaheng ating pag-aaralan. Let us pray. Patuloy po aming Amang Banal na kami po ay lumalapit sa iyo upang hilingin po na kami pagpalain mo sa pamagitan po ng mensahe. Dakilang Diyos, alam mo po kung paano ko ina-acknowledge ang iyong kapangyarihan, ang iyong karunungan, lalo na po ang paggawa ng iyong banal na Espiritu. Because I believe, Lord, kung wala ka po, wala po kaming magagawa. Kaya sa iyo po ako lubusang nagtitiwala. Salamat po sapagkat may kalayaan po kami na mag-aral ng iyong salita, dakilang Diyos. Kaya pagpalain mo po ang bawat makikinig, palakasin mo po ang mga nangihina, liwanagan mo po ang medyo may kalituhan, dakilang Diyos, at gamitin mo po ang iyong lingkod upang sila po ay maabot at mapagpala. Thank you so much, Heavenly Father. We praise you and honor you, and we thank you for everything. In Christ's most precious name, Amen. All right, so purihin po ang Panginoon. The fear of man bringeth snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. Alam niyo po, yung fearing man is the opposite of fearing God. Diba? Yung takot po sa tao ay kabaliktaran po ng takot sa Diyos. Dito po sa talatang binasa natin, ang makikita po natin is the comparison. Yung pong comparison po ng takot sa tao at yung pong tiwala sa Diyos. Makikita niyo po yung comparison ng dalawa. Ang sabi po, the fear of man bringeth snare, okay, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. So the comparison and then the contrast. Yung pagkakaiba po ng dalawa.
Ano po ang magiging resulta kapag ka ikaw ay natakot sa tao, at ano po ang ibubunga kapag ka ikaw ay nagtiwala sa Diyos. So, makikita nyo po na ito po ay patungkol sa comparison, patungkol sa takot sa tao at tiwala sa Diyos. Ito po ay contrast, yung pagkakaiba ng dalawa, ano ang ibubunga, ano ang magiging resulta, and I can say that it is a confirmation. Yes, a confirmation. Tiyak po yan, mga kapatid, na ang takot ng tao ay maghahatid o magdadala sa atin sa sila. Kumbaga, sa patibong, di po ba? Sa kapahamakan. Yan po ang ipinupunto po. Konfirmado po yan. Hindi po baka sakali, ito po ay tiyak, mga minamahal. Subalit ang nagtitiwala raw po sa Panginoon, safe daw po, shall be safe, mga kapatid. So, ito po ay comparison, contrast, and confirmation. So, ang sesentruhan po natin ngayong gabi is about the fear of man. Yung pong takot sa tao. Siguro po, magandang basahin po natin ang ilang mga talata muna sa banal na kasulatan sa ikatitibay po ng ating magiging pagtalakay at pag-aaral. Sa Psalm chapter 118, kung may mga Bible po kayo, maganda po na ito'y ating buksan. Psalm chapter 118, ang sabi po ng verse number 6, "The Lord is on my side. I will not fear, what can man do unto me? The Lord taketh my part with them that help me, therefore shall I see my desire upon them that hate me. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man." And in Hebrews chapter 13, ang sabi po, mga kapatid, sa verses 5 and 6, "Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee." Verse number 6, "So that we may boldly," meaning confidently, "so that we may boldly say, The Lord is my helper. I will not fear what man shall do unto me." Mga kapatid, mga kaibigan, maganda pong ating isiping mabuti na sa buhay po ba natin, kamusta po ba tayo? Ano po ba ang katotohanan patungkol sa ating nagiging pamumuhay? Tayo po ba'y nabubuhay na ang takot natin nasa tao? O tayo po'y nabubuhay na nagtitiwala sa Diyos? Sasabihin ko po sa inyo, ayon po sa talata, "The fear of man bringeth snare." Yun daw pong takot sa tao ay mayroon pong sila, mga minamahal. And it is good na makita natin ngayong gabi kung ano po ang mga katotohanan na itinuturo ng Bible kapag ka po ang takot natin ay nasa tao. Okay? It is good to understand also the idea. Kasi parang halimbawa, dahil tinitingnan po natin yung fearing man is the opposite of fearing God. So, yung sa Diyos po, yung reverential fear, yung takot mo na hindi mo magawa yung kagustuhan ng Diyos. So, kung kukunin po natin sa idea na sa tao po, parang yung dyan pumapasok yung mga peer pressure, di po ba? Yung ilang mga bagay-bagay na gusto ko pong talakayin po natin ngayon. So, the first point that I would like to share is about the dilemma. The dilemma of the fear of man. Yung pong, di ba, pagka yung dilemma, yung sa choice natin, mga kapatid, yung bang kung paano tayo pipili, di po ba? So, ilang bagay po ang gusto kong harapin natin sa realidad ng nangyayari kapag ka ang takot po natin nasa tao. Alright? Di ba? Ito po, magandang habang nakikinig tayo, medyo inaaral natin, katulad ng lagi ko pong binabanggit, magandang medyo i-consider natin na para tayong nagsasalamin. Okay? Paalala lang po ito, every time na nakikinig ka, every time na nag-aaral tayo ng Biblia o maging sa iyong pagbabasa ng Biblia, maganda po na ang nasa imagination mo ay para kang humaharap sa salamin na kapag ka po itong salamin na ito hinaharap mo, nakikita mo kung ano ang hindi ayos sa pagkatao mo, di ba? Sa looks mo.
So sa spiritual life po natin, every time that we are listening to the message of God, it is good na magkaroon tayo ng pananalamin sa harapan ng Diyos para makita po natin if what is not right sa mga buhay po natin. So, wag ibang tao ang iniisip mo. Kasi yan po ang problema at hindi po beneficial. Kapag habang nakikinig kang iniisip mo yung ibang tao na, naku, sapol siya doon sa sinasabi ni Bishop, di ba? So, naku, yung na-share ni Evangelist, bagay na bagay kay ganito yan, doon sa kakilala ko. So, hindi po beneficial yon. Ang tamang attitude po, every time na tayo po'y nakikinig, tayo po mismo ang maghaharap ng sarili po natin sa salamin, sa salita po ng Panginoon, and let us allow the Holy Spirit na i-reveal po sa atin kung ano po yung mga bagay na hindi ayos sa ating pong mga buhay. So, ito pong tatlong bagay na ito, tinitiyak ko po na problema po ng marami. Number 1, what the people might think about me. Diba? Ano kaya ang mga po pwedeng isipin ng tao? Ano kayang iniisip ng tao sa akin? Diba? May mga pagkakataon po na kaya hindi tayo makagawa ng tama, kaya hindi po maiayos ang ating takbo, kasi po ang takot natin nasa tao, at ang idea ng takot na ito, baka ang isipin ng tao sa akin. Diba? Baka mapag-isipan ako. Well, isang bagay po ang gusto kong sabihin sa inyo, anuman ang isipin ng tao sa inyo ay hindi magpapabago kung ano ang totoo. Hindi po naman tayo sisintensyahan ng Diyos ayon sa iniisip ng tao. Kaya huwag kang masyadong magkaroon ng matinding takot sa kung ano ang iisipin ng tao sa iyo. Wala ka nang magagawang maayos, hindi ba? Hindi ka na magkakandatuto kapag ka laging ang iniisip mo, baka isipin nila, di ba? Baka isipin nila, baka akalain nila, baka ganito ang maging takbo ng isip nila sa akin, baka ganito maging tingin nila sa akin. So, yun po ang isa sa posibleng dilema po natin. Kaya nahihirapan tayong magpasya. Diba? Kaya tayo nagkakaroon ng tinatawag nating difficulties doon po sa mga choices natin, sapagkat ang takot po natin ay ang patungkol doon sa posible na iisipin ng tao. What people might think about me. Okay? O kaya, what people might talk about me. Ano naman kaya ang pag-uusapan ng mga tao? Ano kaya sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Nakaka-relate po kayo? 'Di ba? Ganun po eh. Alam nyo, ako personally, siguro magandang ano po ito, magandang example po ito. Sa 32 years ng aking pagpapastor, mula po sa pasimula, yung pagpapastor lang po ang pinag-uusapan natin. Dahil siguro po, nasa mga 36, 37 years na po ako sa aking pong spiritual life. At masasabi po natin na 32 years doon, ito po yung ano po ng aking pagpapastor. Now, patungkol po sa training na meron po kami, ay talagang masasabi ko po na hindi biro yung training po na ginawa po sa amin. Sa madaling sabi, in my 32 years, kung isasama pa namin yung panahon na worker po kami, so hindi po biro yung mga tiniis po namin, hindi po biro yung mga sakripisyo. Kaya naman po, mga kapatid, masasabi ko na very thankful po ako dahil doon po kami pinatatag at pinatibay dahil sa training na yan. Dumating po doon sa pagkakataon na sa patuloy na pagganap ng kalooban ng Diyos, mga kapatid, masasabi ko po na ang Diyos kahit kailanman hindi nagkulang. Kumbaga, kailangan lang po naming daanan po yon, sapagkat marami pong mga bagay na kung titingnan po natin, haharapin natin sa buhay sa ministry. Now, ididiretso ko na po. Ang point ko po, ganito, mga minamahal. Kung ang pag-uusapan, mga anak ng Diyos, malinaw po ang sinasabi ng Bible. Na sa pangkalahatan po, the Lord Jesus Christ came not just to give us life, but to have it more abundantly. Malinaw po yan, di po ba? John chapter 10 and verse number 10. Ang sabi po, the thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Sa simpleng presentation po, sinasabi po na ang ating Panginoong Diyos, hindi lang ang gusto niya, ligtas tayo. Ang gusto niya, tayo po ay mga ligtas
at gusto niyang pagpalain po ang ating buhay. Sa usapang bayan ng Diyos, sa usapang Israelites po, malinaw naman po mga minamahal, na doon sa disenyo at plano ng Panginoon, the design and the plan of God for His chosen people, ay ang palayain po sila sa pagkaalipin sa Egypt para dalin po sila sa Promised Land. At nililiwanag ko po na ang Promised Land, hindi po heaven yon. Promised Land is a literal place. It is the place prepared by God for His chosen people. It is the place of beauty, bounty, and blessing. Ang ibig sabihin po, yung Kanaan, yung lupang pangako, ito po ay dinisenyong lugar ng Diyos, pinagpalang lugar para sa kanyang bayan. Ano po ang gusto kong tukuyin? Ano po ang gusto kong sabihin? Mga giliw na tagapanood at taga-subaybay at nakikinig ngayon, na doon po makikita nyo yung picture, na hindi po ang plano ng Diyos, makalabas lang sila sa Egypt. Ang gusto ng Diyos, paglabas nila sa Egypt, okay, makarating po sila sa Promised Land, sapagkat sila po'y bayan ng Panginoon, ang gusto ng Diyos, pagpalain po sila. Mga kaibigan, gusto ko pong sabihin sa inyo, na bukod sa ikaw ay iniligtas ng Panginoon, ang gusto ng Diyos, pagpalain ang iyong buhay. Ang problema lang po ng Israelites, naging hard-headed. Ang problema lang po nila, nagduda sa Diyos. At dahil nagduda po sa Diyos, marami po sa kanila hindi pinagpala, hindi nakarating doon sa Promised Land. Ngayon po sa application, the same thing is true, na ang disenyo ng Panginoon ay hindi lang magligtas ng ating kaluluwa, ang gusto ng Panginoon magpala sa mga iniligtas. Yes, iyan ang sabihin mo sa sarili mo. Ang gusto ng Diyos, pagpalain ako. Kaya ang tama po, kung anak ka ng Diyos, dapat ikaw ay nagpapatotoo ng kadakilaan ng Diyos, ng pagpapala ng Diyos. Hindi po kasi magiging karangalan ng Diyos na anak ka niya, tapos ang sasabihin mo, pinabayaan ako ng Panginoon, hirap na hirap ang buhay ko, di ba? Hindi po magiging karangalan ng Diyos yun. Kumbaga sa literal, parang kahiya-hiya naman po yung magulang na talagang napabayaan po yung kanyang anak, na hindi po inaalagaan ang kanyang anak, na hindi po pinagpapala ang kanyang anak. Kaya mali po na ang kaisipan, ang mentality po, parang ang spirituality, pag hirap na hirap ka, mali po yan. Sapagkat ang isa sa turo natin na kinuha natin sa Bible, our God is a gracious God. Mapagbiyayang Diyos, mapagpalang Diyos. Paano po natin patututuhanan na ang Diyos ay mapagpala kung tayo po'y mukhang kawawa? Paano po natin mapapatutuhanan na siya'y mapagbiyaya, na siya'y mapagpala kung tayo po ay puro karaingan at puro po kagipitan sa buhay? So please consider this message. Minsan kasi, yun po ang mali pong kaisipan ng marami. And I must admit, na nagkaroon din po kami ng ganong kaisipan. And because of that, marami po ngayon, ganon ang takbo ng kaisipan. Mga minamahal, ito po yung ipinupunto ko sa inyo. Sa buhay ko, kung tutuusin, ako po, katulad ng sinabi ni Paul, handa ako kung kailangan pong magtitiis. Pero sabi ko nga po sa inyo, kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi magandang mukha kang napabayaan. Kung ikaw ay manggagawa ng Diyos, hindi rin naman maganda na mukhang ikaw ay pinabayaan. Kung ikaw po ay anak ng tao, hindi ba yung magulang mo, lahat ng magandang pangarap, lahat ng mga magagandang bagay, iniisip para sa iyo. Di lalo na po yung Ama natin sa langit. Hindi po ba? Yan po ang logic na ginamit po ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung yung mga ama sa lupa, liko, ang iniisip kung paano magiging mabuti ang kanilang anak. Ako pa kayang ama nyo na nasa langit? Yan po ang maliwanag na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Now, sa usapan naman pong empleyado at manggagawa, alam po natin na talagang masasabi po natin na merong mga kumpanya na talagang para po maging maayos ang kanilang manggagawa, magaganda po ang ibinibigay na incentive, and because of that, nagiging karangalan po nila na yung mga empleyado po nila ay very confident and very happy na talagang naitataas, na iaangat po ang kanilang masasabi po nating
antas ng buhay. So sa akin, personally, sapagkat nandito po kami sa kalagayan na masasabi kong kahit pandemic, talagang yung Diyos, pinagpapala Matapos kang magtiis sa marami mong pinagdaanan, nandito ang Panginoon. May mga pagkakataon po na nadideprive ko ang sarili ko ng mga bagay na gusto ng Diyos na i-enjoy ko only because natatakot ako na baka isipin ng tao, baka sabihin ng tao. Nakaka-relate po kayo? Sometimes, hindi mo ma-enjoy ang gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay o ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay only because of fear. Ito yung fear of man. What people might think about me. What people might talk or say about me. Ano ang maaaring isipin nila? Ano ang maaaring sabihin po nila? Well, isang bagay ang sasabihin ko sa inyo. Pagka ang buhay mo mali, kahit walang mag-isip sa iyo, mali ka pa rin at mananagot ka sa mali. Kung ang buhay po natin ay liko, lihis, kahit walang nag-uusap tungkol sa lihis at maling buhay mo, mananagot ka pa rin. Pero sa kabilang panig nito, kapag ka ikaw ay tuwid na lumalakad sa Panginoon and you are doing the will of God in your life, huwag kang matakot anuman ang isipin ng tao, huwag kang matakot anuman ang sabihin ng tao. So ito po yung dilemma. Kaya may mga difficulty tayo sa mga decisions natin, sa mga choices natin only because of our fear. Diba? Of fear of man, yung takot natin sa tao. What people might think about me. What people might say or might talk about me. Ano kaya ang sinasabi nila o sasabihin nila patungkol sa akin. And how people might treat me. Paano kaya ako itatrato ng tao? Ano kaya ang magiging pakikitungo ng tao? Nakukuha niyo po? Mga minamahal, kahit po anong masamang balak ng tao sa inyo o sa bawat isa sa atin, tandaan niyo po na ang ating pangahawakan ay ang Diyos. Yan po ang pag-aaralan natin bukas. Yun tungkol po sa tiwala sa Diyos. Pero ngayon po, sa sentro muna po tayo dito sa fear of man. At pag sinabi nating dilemma, ito po ay difficulty sa mga decision at choices na gagawin natin. At kaya tayo nakakaranas nito sapagkat natatakot tayo sa iisipin ng tao, natatakot tayo sa maaaring sabihin ng tao at natatakot tayo baka mag-iba o magbago o hindi maging maganda ang trato ng tao sa atin. Alam niyo ang lalabas? Magiging man-pleaser po tayo. And it is not God's will for us na tayo po ay maging man-pleaser. Hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Basta wag kang manlalamang ng kapwa mo. Basta wag kang mananakit ng kapwa mo. Basta wag tayong gagawa ng masama sa kapwa po natin. Pero kapag ka alam mo na sinusunod mo ang Diyos, kapag ka alam mo na ikay nasa kalooban ng Panginoon, basta alam mo na ikaw ay walang nilalabag sa batas ng Diyos, mga minamahal, at ikaw ay maayos sa iyong buhay, wag mangyari na hindi mo ma-enjoy ang gustong gawin ng Panginoon only because you are always thinking of the posibleng sasabihin ng mga tao. Alam nyo, nakakapagod mabuhay ng ganon. Hindi po talaga enjoyable yung buhay na lagi ka nalang takot na baka isipin nila, baka sabihin nila, baka mamaya iwasan na nila ako, baka mamaya ganito maging trato nila sa akin. I hope na nakaka-relate po kayo sa ating tinatalakay ngayong gabi. Gaano katagal ka nang nahihirapan sa ganitong kalagayan? Na lagi na lang ibang tao iniisip mo. Lagi na lang ang pag-aalala mo, yung kung ano ang pwedeng maging pag-uusap nila tungkol sa iyo, 'di ba? To the point na may mga pagkakataon na ang pakiramdam mo, kaya ka takot na takot kasi ito ang sinasabi nila, ito yung iniisip nila. Sinasabi ko po sa inyo, huwag mong problemahin ang iniisip ng tao, huwag mong problemahin ang sinasabi ng tao, huwag mong problemahin ang magiging pakikitungo ng tao. Ang problemahin mo ay kung ikaw ba ay tuwid o tama sa harap ng Diyos. Pwede kang pumayapa kapag tama ka kahit ano. Pinakamahirap i-please ang tao. Maniwala po kayo sa akin. Dahil ang tao, sa katotohanan, gawan mo yan ng 100 pabor, kapag may isang karanasang hindi maganda sa iyo yan, wala na yun. Burado na po yung 100 pabor. Tama po ba?
Kaya nga ang magandang pagkatao, yung bang pakikitungo, na kapag ka ang kapwa mo nagkakamali sa iyo, marunong kang umunawa dahil ikaw mismo aminado na nagkakamali ka rin. Pero kapag ka naging men pleaser ka, naku maniwala kayo, mapapagod kayo, hindi nyo na magagawa yung dapat nyong gawin. Hindi ka na makapagpasya ng dapat mong pagpasyahan. Hindi mo na ma-enjoy yung dapat mong enjoy. Why? Because of fear. Dahil dito sa takot sa tao, baka sabihin nila, baka isipin nila. Ganyan lagi ang nagiging problema ng marami. Kaya I hope na ito po ay medyo makatulong po sa inyo ngayong gabi. Wala kayong dapat i-secure, kundi yung tiyakin nyo, na wala kayong nilamangang tao, wala kayong sinasaktan, wala po kayong nilalabag, lalo na sa batas at kalooban ng Panginoon. So the dilemma, nung tinatawag nating fear of man. So, siguro magandang makikita po nating example na mga natakot. Ito, literally, natakot talaga. Natatandaan niyo po sila King Saul? Diba? Sila Eliab, natakot po talaga yan kay Goliath. Matinding takot po, nagtago eh. Si Elijah, natakot po kay Jezebel. Di po ba? So, matapos po yung matinding pagtatagumpay niya, narinig niya, naapektuhan siya nung narinig niya na kung ano ang gagawin sa kanya ni Jezebel, mga minamahal. Si Peter, dumating doon sa point na natakot din po siya sa pupwedeng gawin ng tao sa kanya. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Ang gagawin ng tao sa atin, maging ng dyablo, yan po'y may hangganan. Ibig sabihin, hindi raw po dapat tayong matakot po doon. So kaya dito po mga kapatid, makikita nyo po na yung pong masasabi nating, di ba, danger ng fear of men, siguro yung bang mabuhay ka sa karuwagan. Okay? So, yung pong magdadala sa atin sa cowardice, di ba? Cowardice. Yung kaduwagan. Yung bang imbis na buo ang loob mo, lagi ka na lang duwag, hindi mo na magawa yung dapat mong gawin. Nakakaranas po kayo niyan, mga minamahal? Wala namang masama sa gagawin mo, pero dahil alam mo lang na may sinasabi ang tao, dahil iniisip mo lang na po pwedeng ito ang gawin ng tao, kapag ka ginawa mo yan, nadadaig ka na ng takot. Paalala lang po, ang sabi po ng Bible, God has not given us the spirit of fear. Diba? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng katakutan. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, di po ba? For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So, hindi kalooban ng Diyos na nabubuhay tayo na may karuwagan. Mga kapatid, mga minamahal, ano po ang mga posibleng dahilan kung bakit natatakot sila King Saul? Hindi lang dahil sa laki po ni Goliath, mga kapatid. Kasi kung iisipin niyo po, hari siya, pag hinarap niya si Goliath at tinalo siya, nakalimutan na niya ang magagawa ng Diyos. Ang naiisip niya yung kalalabasan na kapag humarap ako kay Goliath at natalo ako nito, kahiya-hiya, hari pa naman ako, kinikilala pa naman ako na matinding mandirigma, pero haharapin ko si Goliath. So dinaig siya ng takot, nilumpo siya ng takot, and because of that, hindi po siya nagkaroon ng tamang desisyon to face Goliath. Why? Nadaig ng fear of man. Ganon din po sila Eliab, di po ba? Yung mga mandirigma po ng Israel. Pero si David, tingnan niyo po. Di ba? Hinarap po niya si Goliath. So, ito pong si Elijah, nakakalungkot mang isipin, mga kapatid, hindi biro ang ipinakita ng Diyos na kung saan masasabi po nating tagumpay nung kanya pong mapagtagumpayan yung mga propeta po ni Baal. Ay naku, nung narinig po ni Elijah, yung pinag-uusapan po na itong si Jezebel, hinahanap sila para nakalimutan na niya yung nadaig na po siya ng takot sa tao. So kaya matindi po, may snare po talaga. Diba? The fear of man bringeth snare. May sila po talaga. Yung matinding apostol. Yung apostol na talagang ang dating po walang makakagalaw sa Panginoon. Yung apostol na talagang napaka-aggressive. Na kapag ka nagsalita, mukhang hindi tutumba, mukhang hindi bubuwal, mukhang hindi tatalikod, mukhang hindi lilihis. Pero nung dumating sa punto na nalayo sa Panginoon, at dumating doon sa time na kailangan niyang panindigan ng Panginoon, ano ang dahilan kung bakit niya nagawang itatwa ang Panginoon?
Ano ang dahilan? Ba't niya kinaila ang ating Panginoon Kristo? Alam niyo po kung ano? Yung fear of man. Yung takot po sa tao. Diba? Hindi ba, Galilean din to? Hindi ba nakasama niya ang Panginoong Jesus? Ay, hindi po. Yun po ay dahil sa takot. So, cowardice. Yan ang isa sa danger nito. Yung nabubuhay ka ng may karuwagan. Hindi ba nakakatakot na buhay po yan? Napaka mapanganib po yan na ikaw ay nabubuhay na lagi na lang may kinatatakutan ka. We need to overcome our fear, mga minamahal. So, pero yun ang problema po. Ang fear of man, ang danger po nito, yung maging coward po tayo. Yung lagi na lang po tayong may pinangangambahan, may kinatatakutan. So, sa idea po ng fear of man, maging ito po, katulad niyan. Kung sa buhay mo ngayon, wala ka nang inisip, baka ma-virus ako, and then takot na takot ka doon sa... wala naman po eh. Alam niyo po ba, ang isang bagay na dapat niyong malaman, hindi po pag natakot sa virus ay hindi na tatamaan ng virus. Marami po natakot sa virus na tinamaan din naman. So kaya hindi po yung takot doon eh. Ang kailangan tiwala sa Diyos talaga eh. Yun po ang kinakailangan. Kasi nandyan po yan. Gawa ng tao yan. O kaya sabihin na nating atake po ni Satanas yan. Pero wag tayong palumpo sa takot. Dahil sa takot po, nabubuhay tayong may karuwagan. So, cowardice. Pangalawa po, yung danger ng compromise. 'Di ba? The danger of compromise. Yung bang idea na dahil natatakot ka sa iisipin, natatakot ka sa sasabihin, kaya kahit alam mong mali, kahit alam mong lihis sa kalooban ng Panginoon, parang heto ka. 'Di ba? Nakikisama ka na lang. Baka sabihin nila, lalo na pagka Christian ka, 'di ba? Minsan, ayaw mong mapagtatawanan kanila, ayaw mong makakantsawan kanila, natatakot ka na baka ma-persecute ka. O anong gagawin mo ngayon? Ang danger niyan, makikipag-compromise ka na. Diba? Makikipag-kompromiso ka na. Lalabas na okay ka na sa takbo ng kaaway. Yung bang nawawalan ka ng guts to say no. Diba? Yung guts na sabihin, hindi, kung hindi, mga minamahal. Kaya ingatan natin na dahil sa takot natin na baka layuan tayo, baka sabihin naman sa atin, wala tayong pakikisama. Kahit sabihin nilang wala tayong pakikisama, kung sasama ka naman doon sa gusto nila, nasasamahan mo sila sa gagawin nila, di bali nang sabihin nilang wala kang pakikisama. Kaysa naman makompromise ka. So nawawala yung conviction eh. Yun ang danger, mga kapatid, ng fear of man. Kaya nga, alam nyo po, mas maganda na kung ikaw ay estudyante, pakilala mong Kristiyano ka. Para alam nila na dahil Kristiyano ka, hindi po pwedeng kasama ka sa lahat ng gagawin nila. Kadalasan po, ang nagkakaproblema, yung hindi nagpapakilala. Dahil hindi ka nagpapakilala na Kristiyano ka, kasi sinasabi mo na kapag ka nalaman nila, baka iwasan nila ako, baka gawin nila akong tampulan ng katuwaan, and because of that, iwasan nila ako. Alam nyo po, ang laki ng advantage eh. Pag alam na nilang Christian ka, di, madali na para sa iyong sabihin, hindi kami pwede dyan. Hindi kami para sa mga bisyo. Hindi kami para sa mga worldly, di ba, practices. Ganun po. Kaya nga mas maganda po na yung identity mo, wag mong ikatakot, wag mong ikahiya. Tandaan nyo, yung pong ikakaila mo, ang pananampalataya mo, dahil sa takot sa tao, snare na naman yan. So kaya mga mananampalataya, mga kaibigan, sa ating pong pag-aaral ngayon, ang gusto ko lang po, talagang maiwasan po natin ang panganib na ito. Ano po? So mga kapatid, makikita nyo po, ang danger dito, yung dalin tayo o maging coward po tayo. Ikalawa po, yung makompromise po tayo. Pangatlo po, makorrupt tayo. Corruption, pagkasira, pagkawasak. Kaya nga, nung tinitingnan ko po, the fear of man bringeth snare. So ito po yung direction. Saan ka dadali ng takot? Di ba? Saan ka dadali ng takot mo sa tao? Yung hindi mo magawa ang tama. Di ba? Dadaling ka nito, mga kapatid, sa ikasisira. Kaya nga maganda na ngayon po sa ating ginagawang pag-aaral, mapaalalahanan po tayo, hindi po kalooban ng Diyos na ang takot natin nasa tao.
Kasi baka mamaya, kapag ka po masyado tayong nanindigan, baka mamaya kapag ka talagang tinayuan mo kung ano kalooban ng Diyos sa iyong buhay, dahil dito, baka pagkaisahan ka, baka mamaya kung ano-ano ang gawin sa iyo, baka pag-initan ka sa trabaho, baka mamaya yung mga privileges hindi mo makamtan, makuha dahil sa yung threat ng tinatawag nating, alam nyo, hindi po kalooban ng Diyos yan. Diba? So, ang direction po ng takot natin sa tao ay patungo sa kapahamakan. And that is not the will of God para sa kanyang mga anak. Hindi po marapat. Kaya, tingnan po natin. Tingnan po natin yung sinasabi po ng banal na kasulatan. Hindi ba magandang paalala po ito? Yung pong Psalm chapter 118 and verse number 6. Yung bang alam mo na nasa panig ka ng Panginoon, ang sabi po, the Lord is on my side, I will not fear. Kung talagang tiyak mo na nasa Panginoon ka, hindi kalooban ng Diyos na mabuhay ka sa takot, na mabuhay ka sa pangamba. Kaya tingnan nyo po, ano ang kinalaman nung binanggit ko po sa inyo sa Hebrews chapter 13, verses 5 and 6? Kung may Bible po kayo, tingnan nyo po yan. Diba? Ang sabi po ng Hebrews chapter 13 verses 5 and 6, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he had said, I will never leave you, nor forsake you. Kadalasan po, ang gusto nating i-please tao. Ang masyado nating pinakikisamahan yung tao. Pero ang tanong, hanggang saan ka sasamahan ng tao? Di po ba? Hanggang saan po natin po pwedeng panghawakan ng tao? Pero dito po sa Hebrews 13, verse number 5, siya po ang nagsabi, I will never leave you, nor forsake you. Di ba? Having that in mind, that the Lord Jesus Christ promised that He will never leave us, He will never forsake us, ang sabi po ng verse number 6, mga kapatid, so that we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what man shall do unto you. Mga minamahal, ngayong gabing ito, ang pinag-uusapan po natin ay ang fear of man. And according to our text, the fear of man bringeth snare. Bringeth snare. So meron pong sila, di ba? So ito po, mga kapatid, ay magdadala sa atin sa maling direksyon. Okay? So, ang ibig ko pong ipunto sa ating ginagawang pag-aaral, pagka po nanaig ang takot natin sa tao, lalabas mga kapatid, na hindi natin magagawa ang kalooban ng Panginoon. Hindi natin ma-enjoy ang magandang disenyo ng Panginoon sa ating buhay. So, let us conquer our fear, mga kapatid. Particularly sa tao o sa anumang gawa ng kaaway. Hindi ka matutulungan yan. Ang sabi po, the fear of man bringeth snare. Yung takot natin sa tao ay magdadala sa atin sa patibong. Magdadala sa atin sa maling direksyon. So, meron difficulty sa mga choices and decisions natin. Yan po ang dilema na tinatawag natin na dahil natatakot tayo sa tao, hindi tayo makapag-decide ng tama eh. Naunawaan nyo po? Nararanasan nyo po ba yon? Nangyayari po ba sa buhay nyo yan? Na talagang, di ba, minsan namali ka ng desisyon kasi inisip mo, baka sabihin niya, nagmamagaling ako, baka sabihin niya, nagmamalinis ako. Di ba? Mga ganun po. O dahil dyan, para wala na lang sasabihin, para hindi ka na lang pag-isipan, kahit alam mo ng mali, kahit alam mo ng hindi yun ang nais ng Panginoon, di sasama ka na. So saan ka dadaling direksyon po nito? Ang Biblia po, malinaw na nagsasabi na talagang kapag ka nangyari po yan, yung idea po nung bring it snare, dadaling ka nito sa kasalanan. Yes, dadaling ka nito sa kasamaan. So, importante po na yung pong direksyon natin, maingatan po natin, kaya it is better na yung takot natin sa Diyos at hindi po sa tao. I will not fear what man shall do unto me.
Kaya pwede mong sabihin ngayong gabi, naku, napakahalaga po nitong narinig ko ngayon. Ang laking bagay po sa akin ito. I will not fear what man shall do unto me. Ang ibig sabihin, hindi na ako dapat matakot kung anong iisipin ng tao sa akin. Hindi ako dapat matakot kung ano ang sasabihin nila o pag-uusapan nila tungkol sa akin. Hindi ako matatakot anuman ang maging pagtingin nila sa akin. Kasi ang importante sa akin kung ano ko sa harapan ng Diyos at hindi kung ano ko sa harapan ng tao. What is important to me, okay? Ang importante sa akin ay ang nalulugod ang Panginoon. Ang importante sa akin, I am doing the right thing. I am doing the will of God in my life. So I don't care what the people might think, what people might think, what people might say. Wala po tayong problema doon. Kahit na nga layuan nila tayo dahil sa pagsunod natin sa Diyos, walang problema. Hindi po yung dahil natatakot ka, layuan ka nila, kahit alam mong malihis ka sa Panginoon. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. So, ngayong gabing ito, mga kapatid, pinagpasyahan ko po, nahatiin ko po sa dalawa. Para po yung focus natin. Ngayon po, malinaw na malinaw sa iyo na napakahirap pala, no? Pagka nabubuhay ka na ang takot mo nasa tao, sa sasabihin nila, sa iisipin nila, sa magiging tingin nila, di ba? Yun po napakahirap sa atin nun. Kasi ang tao po hindi mapangahawakan. Ang tao po mahirap i-please. Ang tao po hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Kaya ang tama, mga kapatid, ngayong gabing ito, huwag po tayong mabuhay sa takot sa tao. Because according to our text, the fear of man bringeth snare. But whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. Diba? Kaya ang naging title natin, Fear of Man or Faith in God. Kasi ang sabi, but whoso putteth his trust in God. So, in the Lord. So, doon po tayo. Wag sa tao po, wag takot sa tao, dapat tiwala sa Diyos. Ano po ang bagay na dapat natin pong maunawaan at maalala, matandaan sa ating pinag-aralan? The dilemma, the dangers, and the direction. Kung ikaw ay matatakot sa tao, hindi ka makapag-decide ng maayos. At ang danger dito, ang buhay mo ay maging buhay na puno ng karuwagan, buhay na nakakompromise, at yung buhay na nasisira. Yung direction, mga minamahal. Kapag ka nakisama tayo sa wicked, saan po tayo dadalhin yan? Ayaw ko kasing sabihin, wala akong pakikisama. Ayaw ko kasing mapintasan nila ako. Pintasan ka na ng lahat, wag lang ng Diyos. Okay? Iwanan ka na ng lahat, wag lang ng Diyos. Magalit na sa iyo ang lahat, wag lang ang Diyos. Magkaroon ng mga masasamang isipan ang tao sa iyo, ang mahalaga kung ano ka sa Diyos. Uulitin ko po ngayong gabi. Ang iniisip ng tao, ang sinasabi at pinag-uusapan ng tao tungkol sa iyo, maging ang trato o pagtingin ng tao sa iyo, ay hindi magpapabago ng iyong totoong pagkatao. There is no reason for us to fear sa kung anong iisipin, sasabihin at magiging pagtingin ng tao. Ang isettle mo, ang isecure mo, ay ang buhay na maayos ka sa Panginoon. Pagka maayos ka sa Panginoon, ano man ang pag-usapan nila, ano man ang sinasabi nila, huwag kang magpapadala at huwag kang magpapaapekto. Why? Pag ikaw ay nagpaapekto at ang takot mo ay napunta sa tao, again, the fear of man bringeth snare. Yan po'y magdadala sa iyo sa hindi magandang direksyon. Mga minamahal, umaasa po ako na ang ating tinalakay ngayong gabi ay naging malaking tulong po para masagot yung tanong sa isip natin. Na ano ba ang gagawin ko? Napag-iisipan na ako, may mga sinasabi na sila sa akin. In fact, nararamdaman ko na iba na yung pagtrato nila, iba na yung tingin nila sa akin. Huwag kang magpapaapekto. Manatili ka na nagtitiwala sa Diyos. Why?
sapagkat ang nagtitiwala sa Diyos, ang sabi po, shall be safe. Yan po ang tatalakay natin bukas, kaya inaasahan ko po na muli tayong magkakasama-sama sa ating pong magiging pagtalakay muli sa ikalawang bahagi po ng ating pong mensahe na pinamagatan nating Fear of Man or Faith in God. Takot sa tao o tiwala sa Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa napakalayang pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang kami makapakinig po ng iyong mensahe. Lord, thank you for the enlightenment. Thank you for your word. Thank you for blessing us tonight, Heavenly Father. And thank you for answering the questions in our mind. Ikaw po, dakilang Diyos, ang patuloy na magpala sa ministeryong ito at ikaw po nawa ang umabot sa bawat nakikinig sa ministeryong ito. Dakilang Diyos, hiling ko po na anuman ang mga sitwasyon ng mga taong nakikinig ngayon, marahil meron po sa aming mga banta ng kaaway, marahil meron po sa aming hindi magandang pagtrato na ginagawa ang aming kapwa-tao, maaaring ito po'y malalapit na tao po sa amin, nawa dakilang Diyos, ang mensaheng ito'y nakatulong upang maalaman namin kung paano po kami dapat mag-conduct ng aming mga sarili. Thank you so much, Heavenly Father, and may you continue to bless your people. Thank you for giving me the opportunity once again to minister to them, O God. May you continue to give me wisdom. Help me, O Lord. And please, Lord, lagyan mo po ako lagi ng mensahe na maibabahagi ko po sa mga nauuhaw at nagugutom sa iyo pong katuwiran, sa iyo pong salita. Nawa, nabusog ang bawat isa po sa amin at nawa dakilang Diyos, kami po'y patuloy mong pagpalain, palakasin at nawa dakilang Diyos, anuman ang mga sitwasyon sa aming buhay, ang aming isecure ay ang tamang lakad, ang tamang pamumuhay sa iyong harapan. Hindi po ang aming maging batayan ay kung pupurihin ba kami ng tao, anong magiging tingin sa amin ng tao, nawa higit sa lahat, ang aming ultimate goal, dakilang Diyos, ay ang maging matuwid kami sa iyong buhay, sa iyong harapan, ang aming mga buhay, dakilang Diyos, ay lagi mong gabayan. Muli po, maraming salamat. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. At ngayong gabing ito, ang napakaganda po na ma-consider po natin ay ang makumpleto po natin. So, I hope na makikita po tayo bukas muli sa ganito ring oras at himpilan dito po sa ministeryong Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso ay ang laging makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. God bless you all. Ingat po. To God be the glory.